Right? So mayong hapon once again sa aton tanan. So salamat kaayo with this privilege nga makatindog na po diri sa inyong atubangan and makawali sa pulong sa Ginoo. Amen. Dili ta worthy nga magtindog diri kay makasasara raman ta nagiluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Salamat ging allow ko ni pastor ay gi-request gid gali last Sunday nga mag-prepare daw para na mag-preach subong nga hapon and nalipay ko nga nahadlok nga nakulbaan no kay kalipay man maka-preach sa pulong sa Ginoo kay while I'm studying this scripture even ako maka-relate pod ko ba makatuon pod ko sa akon nga ginastudihan kag salamat kay this afternoon akon siya mawali sa tanan nga naa diri karon hapon. Amen. So dasig lang ning aton nga mensahe this afternoon and I hope and pray nga damo ta matun-an, damo ta makuha with this scripture mga utod. So kaina ginakulbaan ko nag-play lang ko diri para madulang kulba pero di gid gyapon madulang kulba. So this time akon ginahanglan to please stand. Amen. And aton buksan ang aton mga Biblia in the book of Malachi mga utod. Old Testament from the book of Malachi and atong basahon ng chapter 1. Book of Malachi chapter 1, verse 6 down to verse 10. Alright. Malachi chapter 1, verse 6 down to verse 10. And say amen if nana mo. Alright, akong basahan ng verse 6 and then sundan ninyo sa verse 7, so on and so forth. And we will read it together in verse number 10. Okay, verse number 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Verse 8, and if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. And now I pray you, Alright, verse 10 altogether. Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. Alright, mag-pray kita, our most gracious, loving Heavenly Father. We thank you, Lord, once again for this afternoon. Salamat, Ginoo, nga ang mga members nakabalik, Lord God. This afternoon, isang wala si Pastor. Thank you, Ginoo, nga wala nagkusog ang ulan. Kaya, Lord God, this afternoon kami makapadayon sa among paningbahon, Ginoo. Lord, I pray that this afternoon, ikaw maghahatag heavenly wisdom sa matagusa. Gabay pa, Lord, among maintindihan ang mensahe. And Lord, I pray nga let your Holy Spirit, Ginoo, nga mag-work sa matagusa sa amon. And Lord God, ang Holy Spirit po ang help sa akon mag-empower, Ginoo, as I preach your words this afternoon, Ginoo. Lord, salamat gid for this privilege na makatindog na po diri sa pulpit. And I pray, Ginoo, continue kila pastor sa ilang success, victorious, Ginoo, nga Bible conference, Ginoo, sa kila Pastor Randy, Ginoo. Lord, thank you for everything and we love you. All of this I pray in Jesus' name. Amen. Alright, pwede na makalingkod ang tanan. Alright, sa atong gimbasa mga auto din Malachi chapter 1 verse 6. Verse 6 down to verse 10. Huwag di ko sanay sa inganing ang mic ba? Alright, sige. Verse 6 down to verse 10. Aton makita diri mga auto that God was talking to the priests and the people of Israel. Alright, and the verse 6, akong basahon, a son honoreth his father and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts. Nga nang ingon sa Ginoo sa mga Israelites or sa mga priests nga naa diri. Nga ingon sa Ginoo if ang anak daw naga-honor sa iyang amahan, ang servant naga-honor sa iyang master, no nangutana ang Ginoo that he is the father, din ang iyang honor, din ang pagrespeto sa iya.
And if, hambal pa diri sa Ginoo, and if I be a master, where's my fear? Di irang kahadlok nila sa Ginoo. Now, padayon ta, saith the Lord of hosts, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Nagambal ang Ginoo that you despise my name. And kaning mga Israelites, mga utod, makita nato diri nangutana po sila balik sa Ginoo. And Lord, asa nga, in what way, Lord, nga kami nag-despise sa imong pangalan? And then, look at number 7, ingon ang Ginoo, ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? And that ye say, the table of the Lord is contemptible. That means, mga utod, kaning mga tao, kaning mga priests and Israelites, nga makita nato diri, they offer polluted bread sa altar sa Ginoo. Nga kung sa din, na-offend ang Ginoo, na-hurt ang Ginoo, because nga naman, they offered polluted bread. Kaning polluted bread, let's say, contaminated, poisonous, or maybe kaning nga pagkaon utod is panos na ba? Hindi na mapuslan. That's why girebuke sila sa Ginoo nganong ing-ani ang inyong ging offer sa ako. Amen. And verse 8, ingon po ng Ginoo diri that, and if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? Hindi ba mali? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Because dili lang polluted bread ang ilang gina-offer diri. Kanang mga hayop, yes, kabalot ana. Way back in the Old Testament, nga nag-offer sila sang mga animals, ginaalay nila. Pero ang ilang ginaalay diri mga utod, naibulag, naipiang, naay mga sakit nga mga hayop. So ang Ginoo wala nalipay. Amen. They give something to the Lord nga di naman mapuslan. And they rebuke, ang Ginoo gi-rebuke sila diri, ingon sa Ginoo, offer it unto thy governor, will he be pleased with thee? Kung imo bang i-offer ka na sa governor, sa isa ka tao, malipay ba ang tao? Ano? Ingon sa Ginoo. For sure, dili. Right? Kung di gani malipay ang tao, how much more ang Ginoo mga utod. Now, aton lang gid makita diri nga ang mga Israelites, gingbuhat nila is that wala nila gihatag ang best para sa Ginoo. Gihatag nila katong mga leftovers lang ba? Katong, okay ra na, ihatag na sa Ginoo kay sobra lang man na, piang bitaw na. Blind bitaw na, hindi na bitaw na mapuslan. Ingana lang ginghatag nila sa Ginoo. Katong mga leftovers lang, mga utod. Alright, sa atong panahon karon, wala naman ta nag-aalay sang mga hayop diri. Wala naman taging ingnan, di pastor nga kare. Alay kamo sang inyong mga hayop dira, animals, no? But today mga utod, we give our service to God. Amen. But the question mga utod, kanang inyo mga service, makonsider ba na nimo nga best? Amen. Makonsider ba na nimo nga karing ginabuhat ko para kay Lord, best na ni? Or basig same punta sa mga Israelites nga gihatag nila sa Ginoo, leftovers lang. Karang gagmay lang ang mga butang para sa Ginoo. Alright, this afternoon mga utod, ang title sa aton God's message is Our Best for His Glory. Amen. Our best for His glory. Ato nakitaan mga utod kakaring mga Israelites, they give katong mga cute lang ba para sa Ginoo. Wala gid sila naghatag, nag-effort. Nga kani hatag ko ni para sa Ginoo para malipay siya. Ihatag ko ni sa Ginoo kani pinaka-best. Amen. Now, sa atong panahon, when you serve God, do you give Him your best? Kanang pangutana. We often give our best sa atong trabaho, sa atong nga school, even sa mga tao nga gusto nimo ma-impress ba, ginapakita nimo ang best nimo, pero pag abot kay Lord, pangutana nganong nagasettle ta sa convenient, sa leftover, or katong mga gagmay nga butang para sa iya. Amen. Now this afternoon, 4 things nga aton makitaan. 4 things nga maybe maka-help sa aton, maka-encourage, maka-remind sa ato ba that we need to give our best to the Lord. Amen. 4 things this afternoon, alright? Kamay lang man eh. Number 1, di ko maglangan. Number 1, God deserves our best. That's number 1. Ang Ginoo deserving sa best. Deserving sa best. In verse number 8, ibasa na ako ganyan that if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Malipay ba? Kung ang tao, tagaan mo ani, ingon ang Ginoo. Same pod anang mga utod, if na kay bisita sa inyong balay ba?
If naay someone nga maadto sa imong balay, preparahan mo gid na. Tama? Preparahan mo. Kaya mo ba nga if na ka bisita, kaya mo ba nga ipakaon sa iya katong sudan nimo gabi? Katong bilin mga sudan, katong leftovers? Of course not. Tama? Hindi gid kauluya. Pero kaning mga Israelites, mga utod, ingana ilang gimbuhat sa Ginoo. Leftovers ang ilang gihatag kay Lord. Alright, buksan nato aton mga Bible in Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Alright, Proverbs chapter 3 verse 9, and ingon ang Bible mga utod, honor the Lord with thy substance and the first fruit of all thine increase. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So, in that way, mga utod, if you're giving something to the Lord, at its best, ma-honor tang Ginoo. Amen? Ma-honor tang Ginoo. And we dishonor God when we give Him our leftovers. Alright? Maybe kaning mga leftover time, leftover energy, leftover attention, resources, nga naa sa aton ba, kana lang ginaalay naton kay Lord. Amen? And sa aton life today, basig hindi ta makapansin ba, na mga portions sa aton life today nga we are already giving leftovers sa Ginoo. First thing, mga utod, rush prayers. Amen? Rush prayers, gadali na mag-ampo. Inig Wednesday prayer meeting, no? Matingala ka na lang ba nga galuhod ka pa man, nga no, nagatindog ng iban. Alright? To tell you ka ng lengthwise, dira, nga prayer request, kung imo nang i-pray isa-isahon na tanan, dira, muabot kag 5 minutes ba? Pero natingala kung anong wala pa gani isa ka minuto, nagtindog na lagi ang iban ay wala pa nasali katong mga prayer requests sa members. That's why if we're rushing our prayers, dako nga insulto sa Ginoo. Kabalo ta that when we are praying, we are simply talking to God, tama? We're simply talking to God. So kabalo ka Ginoo ang imong kaistorya nganong di mo ihatag ang best while talking to God. Sing bala nang gastorya ka sa tao ba? Alright, murag gadali ka magstorya sa isa ka tao. Ma-feel po na sa tao yun. Grabe po ng isa, oy, murag hindi niya man kasi gusto ka storya. Tama? Same po na sa Ginoo. If we're rushing our prayers, insulto sa Ginoo, Brad. That's why give our best. Lord, damo ko i-pray. Luhudan mo gid ba? So what kung mag-abot kag 5 minutes or more dira? At least you're giving your best sa pag-ampo. Amen. That's the first thing, rush prayers. Paningkamutan ta inigampo naton, ma-pray ta tanan nga prayer request. No? Amen? Damo nga prayer request. Matingala kita ba? Damo man prayer request, nganong dasig man lagi mag-pray nga ning mga membro sa LBBC man. No? Big question mark mga utod. That's why ayaw na pagdali-dali sa pag-ampo. No? May masakyan ka man, bagay na ginaharaman si Brad Maki. May masakyan ka pa puli, hindi magdali. Kaya sabay-sabay man ta puli. Second thing, mga utod, distracted worship. Alright? Distracted worship. Dali kayo ta ma-distract, inig-worship na to ba? Yes, daghan iba-iba nga klase nga distractions sa atong palibot. Pero common kaayong cellphone. While preaching si pastor nay magbagting din nga cellphone pabayida. Nay mo tawag pabayida. Mamiss nimo ang ang word of God. Nga kani nga word of God maybe maka-help sa imo. Maka-help nga mag-grow ka spiritually. Unya kung na-distract ka sa imong cellphone, ging open gid nimo while preaching si pastor, sayang ang word of God. Amen. Sayang ang pwede nimo matun-an gikan sa pulong sa Ginoo. Distracted worship. That's why God deserves our best worship. Ihatag ta ang best. Kung nagsimba ta, simba. Kung nagsulod sa simbahan, pamati, pulong sa Ginoo. Hindi makigstorya sa tapad. Hindi mag-cellphone. Amen. Because with that, you're giving your best pag-abot sa worship. Amen? Third thing, mga utod, giving God what's convenient rather than sacrificial. Alright? Same sa mga Israelites, ganiya, they're giving katong mga leftovers. Kaya nga naman, convenient man sila, misag mawala to. Piang man, blind man, may sakit man, okay ra, hatag ra na sa Ginoo. Unta, dili tayong anak. Oh? Inig patak sa ulan, ganiya, ulan na gini. Ginawa kasing basi ni, ulan na. Kung manugulan na, make an effort. Amen? Sacrifice, ama early ko para hindi ko makaulanan, para makasimbagid ko. Inga na ang mindset, inga na ang heart ng isa ka Kristuano. Nung mamerto, kita man mo, nung mamerto, no?
Makaingon ka man nga, wala ginisip nung mamerto pamasahe, guro, baka nga naman, ginalakat niya man. Layo man siya. So kita gali nga may mga sakyanan, kita gali nga may ara pamasahe. Challenge sa aton, brad. Amen? Challenge sa aton. Inig, muhatag ka para sa Ginoo, Lord. Aning ihatag ko, Lord ba? Pagbayad ko lang gid ni kuryente ba? Pambakal ko na ni bugastor, pero ihatag ko ni sa imo. Sacrifice. Giuna ni mo ang Ginoo. Amen? You're giving something to God at its best. Ginahatag mo ang the best para dira sa Ginoo. Giving God what's convenient rather than sacrificial. Fourth thing, serving out of obligation, not love. Liwaton ko, serving out of obligation, not love. And sadly, dagan Christians, guilty ani. Karang panimbahon ba, murag nahimo na lang gud nga obligation. Masimba ko kay kuno kay Christian. Masimba ko, malakat ko sa simbahan. Pero kanang feeling nga mabangon ka adlaw sang Domingo, ay bo simba naman kakapoy ba? Obligado ka na lang ba? But di na siya out from love. Dapat Lord mo simba ko kay this is what you deserve. Deserving ka Lord nga i-simba, deserving ka Lord nga i-praise, i-worship. That's why maadto ko simbahan Lord, morning at afternoon. Ihatag ko ginang adlaw sang Domingo para sa imo Lord. But, remember, nga hindi mo siya himuon, nga murag obligation mo na lang ba? But instead, ginahimo mo siya kay tungod palangga mo ang Ginoo. Ginahimo mo siya because ingana deserve sa Ginoo. And by doing that, you're giving your best dira sa Ginoo. Dapat quality, dapat. Amen? We give our best quality when it comes to worship. We give our best in time, our best in obedience, syempre to the Word of God. And our best to the Lord because nga na ginang deserve sa Ginoo. Giving our best sa iya. That's number one. Giving. Number one is God deserves our best. Amen. Na gani kanta. Oh, hear ye the Master's call, give me thy best. Sa tunod. For be it great or small, that's He says. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Amen? We're giving our best, hindi para ma-appreciate ka sang tao. Amen? We're giving our best para ma-appreciate ka ni Lord. Amen, Christians. That's number one. God deserves our best. Alright, number two. Balik sa atong text, Malakay chapter 1, atong basahan ang verse 10. Malakay chapter 1, verse 10, mga tod. Malakay chapter 1, verse 10, and aton mabasa din verse number 10. Ingon ang Ginoo, that who is there, even among you, that would shut the doors for naught? Neither do you kindle fire in mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. In this verse, mga utod, ingon ang Ginoo that He prefers nga siraduan na lang ang pertahan sa temple para wala na yung makasulod. Wala na yung makasindi sa kadila dito. Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you. Wala ginalipay ang Ginoo sa ilang ginabuhat sa kaning mga Israelites. Wala nalipay ang Ginoo. It is because naay mga diferensya ang ilang gipanghatag. Right? Naay diferensya ang ilang gipanghatag. But not only that ang nakita sa Ginoo. Also, ang ilang tagipuso, napod diferensya. Amen? That's why number 2, mga utod, God sees the heart behind the gift. God sees behind the heart. God sees the heart behind the gift. Makita sa Ginoo, unsay naa sa imong tagipuson if you're giving something sa iya. Amen? Pwede ka maghatag sa dako nga amount para sa Ginoo. You can donate something diri sa simbahan nga ang tao makaingon, grabe ni nga tao giver gini ba? Believe ko sa tao nga ni ba? Dako ginahatag niya sa simbahan. No, pwede na. But still ang Ginoo dili ma-please. Kay ngano man ang heart brad na diferensya. Maybe nihatag lang kay murag napilitan, nihatag lang kay naay tao nga nag-push sa iya. Nihatag lang kay tungod para ma-appreciate sa tao, para i-praise siya sa tao. But wala gid siya nakaisip nga muhatag ko because para ni sa Ginoo. Amen. Ang heart gid ang mag-matter. Always. Dili kung unsa kadako ang imo ginahatag para sa Ginoo.
ang heart gid ang mag-matter. Kung usa ka dako ang imong heart, amen, dili kung usa ka dako ang imong gihatag. But it's about our heart, mga utod. For God loveth a cheerful giver. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 7. For God loveth a cheerful giver. Yes, wala na ta sa time sa balaod karon. We're on the grace today. Pero, tingwa, unta nga di na ta mag-below sa itong 10% nga low pa before. Amen? Paningkamutan ta mas labaw pa ta dira because na ta sa grace period karon. Amen? We're giving cheerfully diri sa Ginoo. Wala na ta ginapilit. Wala na curse karon. That's why, if you're giving something to the Lord, including your money, dapat cheerful giving. Amen? Dapat na kalipay if you give something to the Lord. Amen? This tells us, mga utod, nga if muhatag ta something sa Ginoo, amen, that if muhatag ta something sa Ginoo, that means, ang Ginoo makita niya unsay mong gihatag, makita niya nganong nihatag man ka, kung paano ka nahatag. Amen? Kung sa English pa na, God sees what you give, God sees why you give, and God sees how you give. Amen? Kabalong Ginoo, asa gikan imong gihatag sa iya. Kung unsay effort nimo para ma-provide na ang ihatag para sa Ginoo. Amen? As long as you're giving something to the Lord nga cheerful ka, that means you're giving the best para sa Ginoo. Amen? You're giving the best para sa Ginoo. Baga makauna-una ka ang Ginoo, Brad. Dili siya dili bata ang Ginoo ba? Nga pwede mo tis-utison, nga may hatag ka sa kunyari may hatag ka sa bata ba? Kunya, okay lang na ihatag ang tinapay, nahulog naman na. Mali. Because God can see everything. Ganong nihatag man ka. Amen? Di ta pwede o tiso na Ginoo sa aton, ginahatag sa iya. Dapat di ta half-hearted. Amen? Dapat dili ta half-hearted. In giving, and of course, serving, ang pagpangalagad diya sa Ginoo. Dapat dili half-hearted. That means wholehearted. Amen. We're doing it kay tungod inganang ingon sa imong tagipusoon. Amen? Gusto nyo, tagaan ta mong illustration paano ta mga lagad karon sa Ginoo? Alright? Sige, try. Tanan man, taas. Your right hand, raise your right hand, tanan. Right hand. Okay, taas. Sige, tanan. Umurag may nag-left man. Right. Alright, right. Right, tanan. Alright? Now, try ninyo nga mas itaas pag yun. Amen. Alright? Palihog, baba sa inyong kamot. Mga utod, sa una nga ingon ko, taas kamot. Abi nimo best nitong ginabuhat nimo. Amen. Abi nimo, Lord, ginahimo ko ni para sa imo, best na ni. Okay na ni Lord. Every Wednesday naman ko, Lord. Sunday morning, afternoon naman ko, Lord. Okay na ba ni Lord? Without knowing, mga utod, in reality, nakapaday pwede mabuhat para sa Ginoo. Amen. Abi nimo best na ni. But you can do something more para sa Ginoo. Amen. That's why tingwa, unta, Lord, ano pa'y pwede ko mahimo para sa imo man? Do perfect ko man attendance. Although, tama man na, perfect ang attendance. Wednesday, prayer meeting, Sunday morning, afternoon, ara ka always. Makita sang upod mga miyembro, kaninga tao, blessed gid ko ani saya kay always ara sa panimbahon. Pero pamutan na, masettle ka lang sa attendance. At tama ka lang mo adto diri sa simbahan, mapuli, and then wala na. That means mga to do something more for God. Same po sa pagtaas nimo sa kamot, abi nimo best na. Napadi ay mas labaw nga pwede nato himuon para sa Ginoo. Amen? Amen. And we can do something more for God. Ayaw kita settle for less. Kung pwede pa ta magamit sa ibang nga ministry, pagamit. Amen? Hindi ta sagi murmur. Last Sunday, ingon si Pastor Church, mag-renew ta sa ato ang stewardship, first fruit. Biyari na po, way pagani na kumpleto itong una, may kaduwa naman. Hindi mag-abusin na, amen? That's for the Lord. Amen? Di man na maadto kay Pastor. Tanan man na para tanan sa Ginoo. That's why ayaw murmur. Ay balaan ko na techniques ini. Kita mo itong papel nga ihatag sa inyo, apat panubuan ko balaan. Amen? Katong papel ba? Murag cheke-cheke. Panubuan ko. Pero ayaw yung anak. Because God can see everything. Makita niya. Misag
nagtinikal ka sa imong salary dira, Ginoo makakita gyapon. Amen. God sees everything. Open your Bible in the book of Psalm 116 verse 12. Please open your Bible 116 verse 12. Now, ato makita diri mga utod 116 verse 12. Ingon si David, what shall I render unto thee? What shall I render unto Lord for all his benefits towards me? Amen. Si David mga utod nangutana pa, nag-ask pa sa Ginoo, sa pay pwede ko mahimo para sa imo Lord? Do di ko settle sa amo lang ni ba? Untay ngani pod ta kay David. Bisan kabaluta, damo ta benefits gikan sa Ginoo, damo sa ginahatag sa ato ha. That's why dapat makaingon ta, Lord, unsa pay pwede ko mabuhat para nimo? Para mahimaya ka Lord, para mag-glorify ka Lord. Dapat ingana ang aton nga mindset. Dapat ingana ang aton nga heart. Because the moment you change nimo ang heart nimo tod, everything will follow. Tama? Tanan masunod lang na eh. It starts with the heart. Si David nangita, unsay pwede mahimo sa Ginoo. Pero kita usahay mo settle lang ta ba? Lord, amo lang gid makaya ko Lord ba? Mali. Do something more for God. Pangita pag pwede mga butang nga mapahimaya diya sa Ginoo. Amen. God sees the heart behind the gift. Amen. What's number 1 mga utod? God deserves our best. Second, God sees the heart behind the gift. Third, ato makitaan, and verse number 11, balik ta sa aton nga text, Malachi chapter 1 verse 11. Malachi chapter 1 verse 11. Alright? For from the rising of the sun, even unto going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. Amen? Parte na sa Gentiles before. But the moment we got saved, parte na sa body of Christ. Amen? Pero ingon din mga utod that the name of the Lord shall be great among the Gentiles. Which is happening. Ano, natin naitabo na ba? Amen? And amal dire, shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. So ato makita din mga utod, serving God is a privilege. Nga naman. Because serving God is a privilege. Nga naman. Whether we serve God with our excellence, effort, or dili man, ang Ginoo gihapon na. God will still be glorified. Kita tagihimo sa Israelites. Ihatag nila mga butang nga di na mapuslan, mga butang nga di makapahimaya sa Ginoo. Ila gyapon gi-offer kay Lord. But still ang Ginoo gihapon na. Misan gitagaan nila si Lord sa mga butangan, wala na, may klaro. But still si Lord, wala na dimot ba? Wala nagnubo ang iyarang, kung Ginoo gyapon na. But ang pinakanindot na di mga utod is that being the part sa work sa Ginoo. Maging part kita sa work sa Ginoo. Kanang mga ministry, amo na pinakanindot nila. Part kita sa work sa Ginoo. And that is privilege. Amen. Kung sa may ministry nimo ginatindugan karon, kung sa may ministry nimo karon, privilege na. Imagine sa kadamo-damo pwede gamiton ng Ginoo. Isa ka sa gigamit niya. Amen. Privilege nga magpagamit kita sa Ginoo. Privilege nga makabasa kag Bible. Privilege nga makapamati ka Word of God. Privilege nga mga principles sa Bible ma-apply nimo sa imong kaugalingon. See? Dagan privilege gihatag ang Ginoo sa aton. Bato sa ginasayang ta lang. Amen. Reminder, serving God is a privilege, mga utod. Ayaw na nga burden ang pagpangalagad sa Ginoo. It is not a burden, but it's an honor to serve the Lord. Kaya nga naman, privilege man mga lagad sa Ginoo. Kumbaga mga utod, everything, tanan nga ng mga butang nga nasa imuha karon dapat ipagamit na sa Ginoo. Amen? Everything that you have right now, pwede mo na ipagamit dapat sa Ginoo. Nga naman, kaya kung di mo na ipagamit sa Ginoo, masayang lang. Amen? Masayang ra na. That means anything nga nasa imuha karon, it could be your time, talent, sa pa. Imong resources, money,
imo nga skills dira, na wala nimo ginapagamit sa Ginoo, all of those things, mga utod, waste, basura, masayang lang, kung di nimo ipagamit sa Ginoo. Imagine, daghan ka time, right? Daghan ka time, pero wala ka ga-visit. Waste. Amen? Mayo ka mo kanta. Wow. Nami ka, nindot ka kayo boses. Pero, not necessarily nga mag-choir pud ka ha. Pero yung singing, bahinay ka kayo mo kanta. Waste. No? Nakaingon ko, kay song leader ko. Budlay kayo mag-song leader, tapos ang mga membro, murag hindi magkanta. No, murag mahilak ka ba? Kanta mo, please. Waste. Kung wala tayo ginapagamit ang aton boses diya sa Ginoo, mayo ka mo storya sa tao. Alright? Mayo ka mo storya sa tao, pero wala ka soul winning. Waste. Teacher ka, secular. Mayo ka mag-handle sa mga bata, pero wala ka sa children ministry or Sunday school teacher. Waste. Ano makaingon man ka mo, waste na utod. Because the moment we got saved, our purpose or our focus, mga utod, katong kalipay na sang Ginoo, hindi nang aton sarili nga kalipay. Yes, I'm not saying nga di na ta mga lipay diri sa kalibutan. Part gid na, mga lipay gid ta sa aton kaugalingon, but puro na lang, Lord. Gusto ko amuni para malipay ko, Lord. Lord, gusto ko amuni para malipay ko, Lord. Makadto ko sa amuni, Lord, para malipay ko, Lord. Something's wrong. Amen. There is joy in serving Jesus. Ingon pa ang kanta. There is joy in serving Jesus. That's why may kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Everything nga nasa ato ang karon, paggamit na sa iya. To tell you, ako wala man ko nag-desire nga gusto ko mag-preach. Wala gid ba? Tunay lang. Gusto ko mag-songlead, wala gid. Atong time lang gid nga nagkanta ang choir diri. Ako na minsan choir ba? Nakamugid ko sina ba? Lord, someday gusto ko man magkanta dira. Because before dati ang gusto ko lang gid mong kanta kanang sa live band god, kanang naga gitara, naga drums, amo lang ang desire ko dati. Pero ang sound man kaya ang gusto ni Lord diri man sa choir. So salamat sa grasya sa Ginoo na ako sa choir. But karon wala ko nag-expect ing ani. Nga mag-abot, Brad R, ikaw anay sumulid ha? Ako pastor. Ikaw kaya mo na patudlo ka lang. And then nakasungulid ko. And then niabot sa time nga mo preach na ko. Dili gid ko worthy pa makaingon ka. At salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Grasya lagi sa Ginoo ang tanan. Amen? So salamat sa Ginoo. Glory to God for that. Amen? Everything that you have right now should be used for the glory of God. Amen? Paning kamot. Tingwaon ta nga. Kung sa'y naa sa aton ba, magamit ko sa Ginoo. Ari si Brad Tata. Wala si Brad Tata ba? Ari si Brad Tata. Nagapanday, ginapagamit para sa Ginoo. Karang kudal dira sa kitchen tayo, siya nagapanday sina. Amen? Kung sa skills nga nasa imo, hindi pag idalok sa Ginoo, ipagamit sa Ginoo. Amen? Katong singing, lagid-lagid. Dapat kanta ta, kusog ba? During worship, kay budlay lagi magsunglit, tapos hinay ang magkanta. To tell you honestly, mga utod, kusog man gani mo kantang, ibandra nga, ang tingog do bayi, bali Jimboy, do bayi daw nga baka. Amen? Kanta ta the moment nga nata sa worship mode. Because pag we're singing gikan sa imong tagipusoon, tapos kusog pagid. Makita sa Ginoo kani nga tawo nagahatag sa iyang best to worship me. Amen? Di ka malipay anak, ma-appreciate ka sa Ginoo sa imong ginabuhat. Hindi nga grabe nang song leader diri nga. Gamo mo na tapos ikaw gamo mo ka lang no. Wala gid ka kanta. Amen. Unta bago unta na. When it comes to singing, kanta gid ta. Amen. Para hindi man mabudlayan ang song leader. Budlay kayo mag song leader eh. Amen. Magpamangutan na mga song leaders, Sir Aldin, Brad Maki, yung 30, budlay kayo. Tapos mamali ka pagid. Kadlawan ka pagid. Amen? Unta, hindi na lang mo magkadlaw. Naman, duko na lang ba? But, sige lang. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya, no? Ginagamit ka ta sa iyang mga buluhaton. Amen? That's number 3, mga utod. Serving God is privilege.
Salamat sa Ginoo nga tatagan tag privilege nga magamit ang atong skills, ang atong talents, ang atong time, ang atong kwarta para sa Ginoo. Amen. Salamat sa Diyos. Alright, number 4. Number 4 and last. Number 4 and last. Sige, lagi ba? Number 4 and last, mga utod. Out of the text, gidugang na nako ni. But God, number 4, God gave His best. Amen. God gave His best, and that is the Lord Jesus Christ. Amen. Salamat. Kaya Ginoo, gihatag niya yung bugtong anak. Imagine bugtongan. That's the Lord Jesus Christ para mabaydan ang atong mga sala. Sala ko, sala mo, sala ta diri tanan sa kalibutan. Romans 5:8, mga utod, that God commanded His love toward us, and while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Ang Ginoo never naghatag leftover sa ato. Makonsider ba si Jesus Christ nga leftover? Dili gid. Because Jesus Christ is the best sacrifice. God's perfect, spotless offering. Gi-offer siya para sa aton nga mga sala. Walay pwedeng i-substitute kay Jesus Christ. Siya lang gid. Amen? That's why pasalamat ang Ginoo gihatag niyang bugtong nga anak. The Lord Jesus Christ. The ultimate motivation, mga utod, or let's say, pinakanindot nga motivation sa ato ba? Para ihatag ta ang best ta. Unsa man? Let's give our best because God gave His best for us. Amen? God gave His best for us. Ihatag niyan the best para sa aton. Imagine, the Lord Jesus Christ, settle ng iyang nga trono dito sa langit. But He left His throne up in heaven na naog diri sa kalibutan to minister people, to save which was lost, including me and you. Amen? Di pa ta deserving ana, Di ta deserving ana, but Jesus Christ, iya gihapon gihimo. Nagpalansang sa cross, iyang dugo gibayad sa aton mga sala. Namatay, gilubong na banhaw si katatlong adlaw for us to be saved. Take note, di ta deserving ana. But still, Jesus Christ did it. Now, karon sa atong panahon, kabaluta that the Lord Jesus Christ, that He deserves our best. He deserves our best effort, our best service sa iyaha. Tanan, dapat best, ihatag ta kay Jesus Christ. Pero ang pangutana nga nung gasettle ta for less, na ginahatag ta kay Jesus Christ. Nga nung gasettle ta sa gamay, sa leftover, na ginahatag kay Jesus Christ. Misag kabaluta, that He deserves our best. No? Pusit kayo ba? Dili ta deserving, pero yag mahimo. But now, Jesus Christ deserves our best, pero di ta mahimo. Imagine that, mga Christians. Unta, bago unta ng aton heart. That's why unta, wala na'y mali. Amen? Wala na'y mali. Hindi ba ka mo ako mabungol na lang ako isa kay pastor ba? Inig Sunday after Sunday, church, please be on time. Church, please be on time. Amen? Ngayon si pastor, murang mabungol ako, pastor, ulit-ulit. Usahay, mo pray na si pastor dili. Nga, Lord, ibuligi ang mga members nga mag-aga, Lord. Kunya, ikaw, bago lang kasulod. Doon din mo balaan din ka manago ba? Amen? Be on time. Amen? Hindi ka mo makig sa akon, kay pulong sa Ginoo. If we're going to church early, that means you're giving your best. And in ng Bible that we need to give our best para sa Ginoo. Ako honestly, maliit man kami sa wife ko ba? Maliit man kami, siguro 5 minutes, 10 minutes. Magtan pa naman ng worship, dili ang singing. Pero kung ikaw, Brad, sis, inig-abot ni mo, sanay oras, 9:30, alas 9, Sunday school, preaching time ka na nag-aabot, there's something wrong. Amen? There's something wrong. Tingwaon ta nga maka-early kita. Kanang sa isa ka bulan ba, August? Let's say August or September na. If you're planning nga ang 4 ka Sunday or 5 ka Sunday, kung itason mo tanan ka late, na ang heart na may diferensya. Ako ritason kung hindi ka late, bala na da. Sacrifice, effort. Amo nang main point. Nga buhaton naton para sa Ginoo. Let's give our best. Pariyo, pagbalik ni Pastor next Sunday, I challenge everyone.
Mga makibot si pastor, ang kaon sa mga members, managa na lagi sila. Doon kalain man, no? O, tanan nga family next Sunday, inigbalik ni pastor, inigsinging dire 8:30. 8:30 ma-start, dapat before 8:30, dire na tatanan. Amen? Hindi nga maabot dire, alas 9, Sunday school na. Maabot dire, preaching time na. What's the point sa imong pagsimba kung late ka permi? Amen? Basing maparehas ka mo sa tong pamilya nga nakita sa ano ba? Sa kapitbahay, haring excited gini nga po ng mga kapitbahay, taga-Domingo. Oh, gadali-dali sila permi ba? Now, karon kaning kapitbahay, naka-decide nga, pwede magsabay sa inyo next Sunday? Oh, sige, pwede kayo ah. Karon the next Sunday, sabay ang kapitbahay. And then, dali-dali, gyapon sila, dali-dali, grabe excited, gini sila magsimba. Inigabot sa simbahan, LBBC ang simbahan. Dili man gali excited, late laman gali. Kaya nga naman, 8:30 ang panimbaon, alas 10 nag-aabot. Wow, wala na nagsimbaliwa tong kapitbahay nila. Amen, testimony pa. That's testimony. Nga nag-early ta maadto sa simbahan. Unta next Sunday. And dili lang next Sunday. Amen. Sunday after Sunday hasta sa maging routine na naton tanan. Amen. Migo pa ta. Linya na ni pastor gigamit ko anong migo pa ta. Ay kung grabe ni si Brad Arba ako naman ginapaygon niya oh. Ako gini ba? Pangalan ko na lang kita kulang ba? Ako gini. Ba't kung ma-feel ni mo nga murag ikaw ni, change your heart. Amen? Kung ma-feel ni mo nga murag ikaw ni, ay, pulong sa Ginoo. Amen? Hindi niya ako nga pulong ni sa Ginoo. Let's give our best to God. And being early sa aton nga panimbahon, that means you're giving your best diya sa Ginoo. Simple as that, mga utod. Unta next Sunday, wala na malit. Kung may araman ka ng emergency, ay di lang. Wala man ng emergency, no? Kung malit ka lang, maintindihan man ng, maintindihan man ng reason nga nung nalit. Nung maintindihan ang rason ka ng acceptable ba? Hindi nga marason na layo abing balay na mo. Nung mamerto, layo man to, lakat ka. Amen. Kung layo, paningkamutan nga maka-early mga utod. Amen. Because Jesus Christ gave His best, let's should give our best po sa iya. He gave all mga utod. He gave His life, His blood, and His obedience to the Father para sa ato. Ging-obey niya kung ano sa'y gusto sa Ginoo para sa ato. Amen. That's why next Sunday. Amen? Sunday after Sunday. Hantod magbalik ang Ginoo mga utod. Ayaw napalit. Kanong nagdugay man ko diri about sa late. Kaya nga naman ang problem sa atong simbahan. Amen? Liwat migo pa ta. No? Let's give our best to God. Nga na lang. Let's give our best to God. Dapat ko'y gusto ang balon ba? Nalipatan ko. No? Sa ganito Alright? Dapat wala na yung maliit. Nga na lang ka simple. No? Sige lang, kay kung madumduman ko sa next wali na ako ng balon ko to liwat kinami, kaya ito ba? Nalipat ko. That's why mga utod, after you hear this message right now, kung sa may offer nimo sa atong Ginoo, are you giving your best? Or masettle gyapon ka for less? Or masettle gyapon ka sa mga leftovers? Unta kaning adlaw mga utod, maging turning point ni sa ato. Amen. Gamiton ta nga turning point nga bag-ohon ang aton kasing-kasing. Because the moment we change our heart, as I've mentioned ganiha, mo-follow lang lagi na tanan. Ang heart yun, himua, hindi para malipay si pastor. Amen? Given malipay, malipay pastor, tao malipay gina. Malipay ganang tao, how much more si Lord? Amen. Ato gali gusto ko ang balon. Kaya kung si pastor malipay, how much more ang Ginoo? But never use pastor nga maging motivation nimo sa every Sunday ha. Ang Ginoo. Kaya because ang tao, gamiton nimo motivation, makapoy ka na. Ay, ma-early ko Sunday kay para hindi maakig si pastor. Mali. Ma-early ko Lord because naman deserve nimo. Ma-early ko Lord kay palangga ta ka. Dapat nga na ang heart naton mga Christians. Amen? Amen. Salamat sa Ginoo. Make this day nga maging turning point sa ato not just to do more mga utod,
but to give our best to God. Of course, dapat naikalipay. Amen. Naikalipay while doing or giving something to our Lord. Heart ginang aton unahon nga baguhon. Amen? So salamat sa Ginoo. That's what's number 1 once again. God deserves our best. Ang Ginoo deserving gid sa ato ang best. Mga to. That's why tingwaon ta nga mahatag ta ang best effort, best time, best of everything diya para sa Ginoo. Kay ingana ang deserve ni Lord. Second, God sees the heart behind the gift. Makita ni Lord unsay naa sa atong tagipuson if we're giving something sa iya. Bisag unsa pa nakadako, kung napilitan lang ka, dili ma-please ang Ginoo na. Third thing, serving God is a privilege. Privilege mga lagad sa Ginoo. That's why anything nga nasa imo karon, paggamit na kay Lord. Because privilege nga magamit ka sa Ginoo. Amen? And fourth and last, God gave His best. Thank you sa gihimo ni Jesus Christ para sa ato. He shed His blood, He died for us, He was buried, and rose again at the third day para kita matagaan kaluwasan. Thank you sa Ginoo. Palihog tindog, let us pray. Let us pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, Ginoo, thank you for this afternoon imong gihatag sa amon, Lord God. Thank you sa gamay nga time nga Lord, kami nakatuon sang imong pulong. Thank you man Ginoo for these members, Lord, nga nakapamati sang mensahe, Lord God. And I continue to pray, Lord, nga if wala namon ginahatag or nagasettle lang sa leftovers na ginahatag nimo Ginoo, i-change namon ang among heart, Ginoo. And we should start giving our best sa imo. Lord, thank you man for using me nga maging instrument, magdala sa imong pulong subong nga hapon. Thank you Ginoo nga minsan di ko worthy, but Lord, imo kong gigamit, Lord God. As we continue, Ginoo, continue to bless these members, Ginoo. Buligi sila nga while serving sa imuha, ilang mahatag ang ilang best, including me, oh Lord. Thank you for everything, Ginoo. Salamat sa imong pagpalangga. Thank you on what you did on the cross, Lord. Nga kung sa diin kami nakadawat sa kaluwasan, Lord God. Bisag dili kami deserving, but thank you, Lord, kay gihimo gyapon siya gihimo para sa amo. Lord, we entrust and we bring back all the glory dira sa imo, Ginoo. Thank you, we love you, and all of this I pray in Jesus' name, amen and amen. All right.